isa sa mga pinakamagandang panayam sa megastar na si Sharon Cuneta ay napanood po namin kay Miss Carmina Constantino. Kaya unang-una po yung pagbagsak ng kanyang timbang, yung pagpapatawad. Gusto ko yung pinakawalan niyang salita na sa isang relasyon na nagkakaroon ng problema, ang pinakabiktima raw po ay yung tao na hindi marunong magpatawad. Siya yung nahihirapan. Relationship niya with Senator Kiko na talaga nga naman, marami nang dumaan na pagkakataon na gusto niya na bumitiw. Sa kanila daw 3 dekadang pagsasama, maraming beses nang malapit silang magkahiwalay. Hindi daw niya nakitaan si Senator Kiko ng anumang ehemplo ng pagsuko. I have a very secure husband. Pero ang pinaka-hate daw po niya, pinaka-ayaw niya talaga, betrayal. Ayaw daw niya yung mga tao na kinaibigan ka lang dahil may kailangan. Na ang tingin daw sa kanya, ATM. Ayun na. Ang dami-dami po kasing nambabash ngayon kay Alden Richards kung bakit hindi niya binanggit ang pangalan ni Catherine Bernardo nung bigyan sila ng award para sa box office, King and Queen Award ng Guillermo Mendoza. Ba't di mo binanggit yung pangalan? Wala kang utang na loob. Hindi mo man lang siya na alam mo namang sausaw ka lang dyan. Kapag binanggit niya, siya ay isang user. Siya yung manggagamit. Kapag hindi naman niya binanggit ang pangalan ni Catherine Bernardo, walang utang na loob. Pinanood ko po ang Hello Love Again. Nagdadialog po si Alden Richards. Umarte po siya doon. Marami siyang trabaho sa Pilipinas pero nagpunta po siya ng Canada, nag-effort. Ito na naman po kami. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Siyempre magkakasama na naman tayo. Kami na naman po ang magbibigay sa inyo ng kasiyahan, tanggal ng lungkot, ang alis ng melankolya, pampalimot sa problema kahit pansamantala lang. Di ba naman, Romel Chika? Tama, kami pong tatlo ang simpleng kwentuhan, nakakwentuhan ninyo. Sa mga, yun! Di ba? Sa mga paborito nyong artista. Yes. Naku, inagawan mo siya. Ayan na. Ano masasabi mo, Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot? Sama-sama tayo, magpipintuan tayo tungkol sa mga artista. Siyempre, maghuhula kayo sa aming mga blind item. Ayun na. Talaga naka-take one. Parang hindi ako sanay. Paki-take two mo nga yun. Paki-take two mo nga. Take two. Sama-sama tayo tatlo at magpipintuan tayo tungkol sa mga artista. At siyempre, manghuhula kayo ng aming mga blind item. Ayun. Tama naman. Kaya naman mga kachika, of course, saan po ba yan magaganap? Dito lang po sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Nako, itong unang topic natin, na-miss natin siya ng matagal-tagal ding panahon. Sobra. Alam mo, isa sa mga pinakamagandang panayam sa megastar na si Sharon Cuneta ay napanood po namin kay Miss Carmina Constantino. Di ba? Congratulations. Alam mo, hindi lang ito yung napakaganda ni Sharon sa kabuuan ng panayam, ang sexy-sexy. Doon pa lang panalo na di ba? Correct. Pero si Carmina kasi kapag aking napapanood, siya yung tinatawag kong giorno na boses palang ulam na. Welcome to another conversation off the clock. Hi, I'm Carmina Constantino Torres and this is Casey After Hours. Ang ganda-ganda niya magsalita, yung quality ng boses. At saka napansin ko lang talaga dito sa interview ito, napaka-intelihente nilang mag-usap. Totoo yan. At Sharonian pala siya. Oo, di ba? Nakita mo na, ibili mo kaya yung happiness niya doon daw sa yearbook niya, nung high school, may nakalagay, Sharonian. Nakakatuwa. Basta ito po yung klase ng panayam na pinanood ko na alas 3 ng madaling araw, inulit ko ng alas 7 ng umaga, at bago umalis ng bahay, pinanood ko pa ulit. Kaya 3 beses kong pinanood to. Napakaganda. May saysay, may vitamina. Basta napakaganda nitong panayam na ito. Napakamalaman. Okay. At saka doon mo makikita, grabe talaga si Sharon. Talaga may meron siyang sagot sa bawat tanong. At alam mo na hindi sayang yung pagtutok mo. Okay, isa-isahin natin. Nagpaalam ako kay Sharon. Yes. Sabi ko, anak, kukurot kami ha, para sa SNN at CFM. Kasi ang ganda-ganda kasi na mas maitawid natin. Maitawid natin kung gaano siya katalinong sumagot.
kung bakit sinasabi natin ang kanyang panayam punong-puno ng saysay. Narito po. Unahin po natin yung weight loss. Ito yung talagang pinag-uusapan sa kanya ngayon. Oo, talaga naman dito nagulantang ang lahat talaga. Ang payat ni Sharon. At ang Totoo. bilis ng pagpayat niya. Hindi din mabilis kasi Wendell, 2016 pa to, sinimulan na niya bro. yung mga crash diet. Oo. Name it, sabi niya, at ginawa ko yan. Sinubukan niyang lahat. Kaya Oo. lang meron pala siyang ugali na kapag hindi talaga siya komportable at alam niya sa isip niya na hindi niya dapat inumin yung dapat inumin, hindi talaga niya ginagawa. Correct. Diba? Opo. Yun. Kaya unang-una po, yung pagbagsak ng kanyang timbang. Talagang pinag-usapan po yan ng buong mundo basta may Pilipino. Sa totoo lang, di ba? Oo, kasi na isang malaking patotoo ito na huwag mawawalan ng pag-asa kapag ginusto. At ganun si Sharon. Yes. Disiplinado talaga Correct. siya. Oo. Kahit nung bata pa siya, kahit nung dalaga pa siya, nung magkaasawa siya, pag sinabi niya, I'll be this light lang sa ganitong gagawin niya. Oo. At saka marami nga nagtataka, ano kaya ang ginawa talaga ni Sharon? Bakit talagang Mahabang bumalik? proseso Oo, yun. Oo. Nakita po natin, ang mga nagpapagawa sa mga doktor, itinatago. Pero siya, pati yung kanyang pilat, yung scar niya po dito, sa kanyang braso, ipinakita niya. Yes. Bakit? Gusto niya magpakatotoo. Sabi nga niya, yung pilat, di ba? Oo. Hindi mawawala, pero nagtitade. Yes. Oo. At saka, Umupasyaw. gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Yun yung pagmamahal niya sa sarili niya naman this time. Oo. Self-love ang tawag doon. Correct. Sabi nga niya, yun daw pong balat na sobra-sobra dito. Pag naka-long sleeve siya, meron pa ring excess di ba? So mas maganda kung naka-long sleeves man siya, wala na yung excess na skin. correct. Tapos sabi niya, ba't ko naman ikahihiya yun? Ipinakita ko. Hindi naman ako nag-iilusyon sumali sa Miss Universe. At saka, wala na, hindi na ako magtatangga. Yan, yung pagpapakatotoo po, nakapaloob doon, napakaganda. Yung pagpapatawad. Ayan. No? Pinag-usapan nila ang pagpapatawad. Gusto ko yung pinakawalan niyang salita na sa isang relasyon na nagkakaroon ng problema, ang pinakabiktima raw po ay yung tao na hindi marunong magpatawad. Siya yung nahihirapan. How has your definition of forgiveness changed, especially with this most recent one? The biggest victim in unforgiving is the person that refuses to forgive. Napakalalim nun. Siya yung Isip nahihirapan, correct. yung hindi nagpapatawad. Sabi nga, di ba, kapag nagagalit tayo sa kapwa natin, para tayong may uling na nakasindi sa ating palad, magagalit tayo, hindi tayo magpapatawad, tayo napapasok. Totoo. No? Totoo naman. Ang ganda-ganda nung niya. At saka mahirap din yung pag hindi ka magpapatawad kasi parang iniinda mo Masikip sa yun. dibdib. Masikip sa dibdib mo. At saka hindi ka Ayun ang makatulog. sinabi niya. Oo, sabi niya nga gusto niya mag-travel ng light. Walang Yes. extra At baggage. saka gusto raw niya i-focus ang kanyang buhay sa puro positibo. Totoo. Life is too short. Sabi Yun niya. ang pinaka. Para patawarin din ako ng Diyos, 'di ba? Yung mga pagkukulang. Yes. Yun ang sinabi niya. Nakakatuwa. Humility po, pansin na pansin po 'yan kay Sharon Cuneta kahit noon pa. Pero dito sa panayam na ito, talagang umalimbukay yung pagiging mapagkumbaba niya. Oo. Bakit? Ano ang sabi niya? Ito ay dahil sa pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Meron binitiwan daw po ang pumanaw po niyang ama, si Mayor Pablo Cuneta. Noon daw po nagsisimula ng kuminang ang kanyang bituin dito sa hanay ng showbiz. Sinabihan daw po siya na, pagyang ulo mo, lumaki pa kaysa sa sombrero mo, pupungutan kita. Yun, alam niya na biro, Oo. birong totoo yun, pero isang paalala na, huwag lalaki anak ang ulo mo, maging humble ka, laging ganun. Kaya nakita mo hanggang ngayon baon-baon niya pa rin yan sa puso't isipan niya yung sinabi ng kanyang mga magulang. Nakakatuwa. Tama. Correct. Yung pagiging humble niya, napatunayan na natin Ay, yan. oo. Lalo na ako. Mm. Yung pagpapakumbaba, yung pagpapatawad. Pinasalamatan ko nga siya. Sabi ko, salamat sa muling pagbubukas ng pintuan para sa ating pagnananay. Napakasarap kasi sa pakiramdam na isang megastar, bumaba ang bituin sa langit, nagpakumbaba. Wala na po akong masasabi pa. Iba ang siya. Oo. At eto na, maganda to nung magkwento siya tungkol sa mga anak niya. Oo, nung tinanong siya tungkol sa mga anak niya. Oo. Iba-iba kasi, di ba? May mga individual silang katangian. Oo. Di ba? Oo, hindi magkapare-pareho. Minsan naiisip, di ba sinabi niya, iniisip ko nga, iisa lang naman ang magulang ng mga yan. Iisa nagluwal. Wala. Pero bakit iba-iba rin ang, kasi nga, yun yung- Magkakasama
magkasama kayo sa bahay. Pero bakit makakaiba sila? Oo. Yun, dun po pumapasok yung sinasabi niyang individual differences. At saka dapat po nire-respeto ang katangian ng mga anak. Gaya ni Casey, ang sabi niya, si Casey daw tulad din niya na bullheaded. Diba? Kaya niya sabayan. Yes. At naiintindihan niya. Kasi ganun din daw siya sa mami niya. Sa mami, kay Mami Elaine. Pero hindi sila pumapayag na matagal yung tampuhan. Inaayos niya. Lahat daw po ng kanyang mga anak ay mahal niya at nire-respeto po niya ang individualidad. Yung kay Casey, di ba pagka sila nagkakaroon ng tampuhan at nagwa-worry siya na baka tumagal, anong sinasabi ni Casey? Pinopost niya at sinasabi sa mami niya, pagtiwalaan mo lang yung paraan ng pagpapalaki mo sa akin. Diba? Kaya papakakalma ka kasi yun ang diba? Laging sinasabi sa mga anak niya. Kung ano yung tinuro mo. Kung ano yung tinuro. At saka diba, sabi niya, magtapos ka, kailangan mayroon kang sarili mong pera. Kapag nag-asawa ka, dapat may sarili ka para hindi ka aasa sa mapapangasawa mo. Yung mga ganun, diba? Tinuro na maging independent, diba? At ang ibang mga anak niya, diba? Pareho daw sila ni Kaki na lumang tao. Diba? Makaluma, parang ganon. At syempre, ang isa naman, may sarili din niyang individualidad. Yes. Diba? Kaya nire-respeto niya yun. Ano pangalan? Si Miel. Si Miel. At si Miguel. Si Miguel. Diba? Na yun. Kaya lahat silang apat, nire-respeto niya ang individual differences nila. Tapos yung kapribaduhan, ang tanong kasi ni Carmina, minsan ba nalulungkot ka dahil ang mga anak mo ay ipinanganak sa pagkakataon na sikat ka na at megastar ka na? Hindi ba sila nakulangan? Kaya nga raw kung minsan, humihingi siya talaga ng privacy, yung kapribaduhan, di ba? Kailangan talaga yung kapribaduhan, lagi na nandoon. Hanggat maaari, talagang protektahan niya yung mga anak niya. Pero wala artista kasi siya. At saka sabi nga niya, hindi naman siya nagkukulang Basta't wala siyang trabaho, andun siya at kinakalinga niya ang kanyang mga anak. Totoo. Etong maganda, yung sense of security. Dapat matutunan po ito ng mga kapwa niya kapwa-artista ni Sharon Cuneta para hindi po nawawala yung kanilang mga pinagpapaguran. Diba? Napakaganda kasi ng sinabi niya na gusto ko pagtanda ko, makita ko kung nasaan yung pinaghirapan ko, yung pinagpaguran ko. Ayokong mawala yon. Kaya yung sense of security, hawak niya yan. At saka in fairness naman, kilala naman si Sharon sa buong industriya na mahusay at merong talagang. At magaling talaga siya umawak ng pera. Marunong siyang magpundar, marunong tumaya sa tamang negosyo. Alam naman yon, di ba? Sa politika naman po, syempre si Sharon po, noon pa man, ipinagtutulakan na siyang mag-mayor ng Pasay City. Pero hindi po niya yan kinagat. Wala, hindi siya pumasok talaga. Dahil para sa kanya, hindi ito ang linya ko. Yes. Parang dito ako itinanim sa showbiz. Ito ang aking mundo. Pero yung politika po ni Senator Kiko Pangilinan, pagpupolitika, hindi po niya kinu-question. Dahil kahit tanungin daw po natin ang mga kaklase ng senador mula nung bata pa, high school, college, student leader. Talagang sa politika ang linya. May leadership talaga. Ayaw daw niyang punahin dahil baka mamaya sasabihin niya, huwag ka na munang pumasok sa politika. Siguro mas tahimik pag wala yan, pag tayo-tayo lang. Paano daw pag iginanti daw ni Senator Kiko? Huwag ka na rin kayang kumanta. So, paano? Ang sakit nun. Ito ang mahal na mahal niyan trabaho. Umarte at ang kumanta. Kaya binibigyan niya ng kalayaan si Senator Kiko Pangilinan na nasa mundo ng politika at sabi nga niya, maganda ang politika kung dadaanin sa tama. Totoo. Kung gagamitin sa tama. Yun. Okay, ano pa ang kanyang relasyon? Itong maganda. Talagang relationship niya with Senator Kiko na talaga nga naman, marami nang dumaan na pagkakataon na gusto niya na bumitiw. Sa kanila daw 3 dekadang pagsasama, maraming beses nang malapit silang magkahiwalay. Sabi daw niya, Lord, ayoko na po mag-asawa. Gusto ko, ako na lang. Ayoko na talaga nang meron pa akong poproblemahin. Ayoko na pong mag-asawa. Pero never daw na bumitiw sa kanyang paninindigan si Senator Kiko. Yun ang pinaka. Talagang loyal. Hindi siya tinantanan. Oo. Ang ibig sabihin nun, kapag may tampuhan talagang si Senator talaga ang sumusuyo. Yung pinapaintindi ang lahat. Hindi daw niya nakitaan si Senator Kiko ng anumang ehemplo ng pagsuko. Talagang sabi raw niya, Lord, paano po ba kung ganito ang tao na makakarelasyon ko? Talagang nandyan siya. Kaya nga sinabi niya yung, I have a very secure husband.
'di ba? Sikat na sikat siya, Sharon Cuneta siya, 'di ba? Oo. Pero walang selosan. Correct. Very secure ang senador sa kanyang misis na megastar. At kahit daw po sa kanyang concert with her ex, Oh, yes. siya pa raw nagsasabi, kailan yan? Oh, Kailan diba? yan? Walang insecurity, di ba? Totoo. Napaka-kampante. Yun. Kaya sabi ko nga, ang ganda-ganda ng kanilang swak na raw sila. Kasi na yan, yung panahon talaga, nilaban nila Malaking ng panahon. tulong. Yung malaking talaga, yung mahabang panahon na hindi sila, isa sa kanila hindi bumitiw, pinapaunawa, di ba? Hindi tumigil si Senator na ganito ang nangyayari. Di ba sinabi ni Sharon dati na, maano ako, pero ngayon, Nung bata pa raw. nung bata siya, Masyadong syempre, sensitive maano siya, siya, marami oo. siyang sinasabi-sabi. Pero ngayon, nagkakaedad na. marunong siyang makinig. Mm-mm. Nakikinig na siya kung ano yung nangyayari sa bagay nga. Kaya nung pinakinggan niya yung mga senaryo, unti-unti niya, Oo nga, ganun pala yun. Sa kanya napagtanto, ay tama. Oo, dapat pala maintindihan mo yung partner mo. Nagiging submissive na siya. Yes, ang galing. Ganun talaga. At ngayong araw po, sinabi niya, swak na kami. Eventually, ganun naman talaga eh. Magkakakilanlan muna kayo. Meron kayo hindi pinagkakasunduan. Hanggang sa dumating yung punto na, ay, eto na yun. correct. Nagkikita na kami. Sabi niya, ang ganda-ganda nun. Pero ang pinaka-hate daw po niya, pinaka-ayaw niya talaga, betrayal. Ay, kahit naman Ano? sino. Ano ang Tagalog ng Siyempre, betrayal? Siyempre yung Ano yun? Traidor. Oo, pagta-traidor. Pagta-traidor sa tao, yun ang matindi. Ayaw daw yun. niya yung mga tao na kinaibigan ka lang dahil may kailangan. Pinagkatiwalaan mo. Na ang tingin daw sa kanya, ATM. Ayun na. ATM card. Yan yung sinasabi mo, di ba, na lagi na pinakain mo na sa palad mo, Kukunin pa yung ang pati- buong katawan mo. pati siko, di ba, yung... Hindi. oo. Hindi, kasi lagi kinukumpara natin Oo. sa ahas, ang Oo. taong traidor. Ang ahas, alagaan mo man, pakainin mo ng sapat, ahas pa rin, tutuklawin ka pa rin. Ganon din naman ang tao kapag talagang traidor. Kahit pa tinulungan mo na, talagang binago mo na ang buhay, may pagkakataon talaga, natatraidorin ka pa rin. At I'm sure, yun ang taong ayaw niyang makasama sa hapag habang kumakain siya. Oo na. Yung traidor. Siyempre Diba? naman. Betrayal. Pangtatraidor. Yun. Alam mo, ito yung panayam na gusto ko pang habaan. 48 minutes lang eh. Inurasan ko eh. Alam mo na nung pinanonood kong ito, sabi ko, ay, ito na si Sharon. Yung iniidolo ko na, ito yung Sharon Cuneta. Na gustong-gusto ko. Yun eh. Eto yon. Kasi naramdaman natin, puso niya ang nagsasalita, hindi ang kanyang bibig. Correct. Puso po talaga. Ano po, panoorin po natin ito. Nasa YouTube po ito. Oo. Ino-host po ito ni Miss Carmina Constantino. Galing ka ba naman sa pamilya ng manunulat? Ay, napakagaling magtanong. Grabe. At saka boses pa lang po. Ulam na. Gustong-gusto ko siyang giorno. Yan yon. At saka idadagdag ko lang sa interview ito, talagang napaka-positibo. Very positive siya. Napaka-positive. Sobra. At sabi niya, gusto na raw niyang i-focus lang ang buhay niya sa puro positibo. Tama. Kasi life is too short. Bakit pa nga naman tayo, ano? At sabi nga niya, tungkol sa katawan niya, bakit ba niya papansinin yung mga pumapansin sa kanya at kung ano-ano sinasabi? Katawan ko to eh. Yes. Sabi siya, nakakaalam kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang katawan. Hindi po dahil sa nagpapasexy lang siya, kundi gusto raw po niya na maayos ang kanyang kalusugan at makita pa ang kanyang mga apo sa kanyang mga anak. Tama. Napakaganda nun. Totoo. Diba? Mahabang buhay. Sobra. Yun. Ito yung panayam na ulit-ulitin mo talaga. Maraming salamat, Miss Carmina Constantino. Salamat talaga dahil binuksan mo ang puso ni Sharon Cuneta sa publiko. Ito yung hinahanap ng lahat. Ito yon. Yung puso ang nagsasalita, hindi nguso. Yun yun. Tumpak. Tumpak na tumpak. At saka, sayang kung di natin isi-share eh. Oo, panoorin niyo Diba? yan. Sobrang Ang napakagaling. ganda-ganda. Thank you so much talaga. At kay Megastar, ikaw na. Ikaw na talaga. Kakantahan ka ngayon ni Wendell. Sana mapusuan mo ang iyong pyesa na siyang maghahandog sa iyo ngayon. Ito na, Mega. Oo, ito na, Miss Sharon Cuneta. Siyempre kakantahan ko siya ng Mr. DJ. Ano? Ano, Mr. JJ? DJ. Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Mr. DJ, para sa aking ito, sana ay okay sa'yo.
hihintayin ko sa patugtugin mo. Napatugtugin mo. Thank you ulit sa'yo. Kahit luma na ang aming awit, nais ko rin marinig. Kahit man lang sa aking alaala, ay makasama ko siya. Nasaan man siya, mayroon mang iba, ito'y para sa kanya. At sana'y nakikinig siya. Naalala ka, Naaalala kaya niya Ang love song namin noon na niluma na ng panahon. Mr. DJ. Mr. DJ? Diba? May ganun ba yan? Ay, nako. Nagsisimula akong reporter noon. Oy. Noong nagsisimula naman siya sa mundo ng musika at pelikula. Alam mo, hindi ko So, 80s ito. Oo. Alam mo, hindi ko makakalimutan. Yung kasi Balitang Bahay namin dati, diba? Tapos may cassette kami na maliit. Tuwing meron kasi istasyon ng radyo na tuwing alas 6 ng umaga, isang oras pinatutugtog yung kanta niya, diba? Ito. Oo, lahat ng kanta. Alam mo, bubuksan lang ng nanay ko yun. Kasi, diba, sahig lang yun. Gaganon lang ako doon. No? Oo. At saka, anak, meron pang isang kanta siya na talagang para sa akin remarkable. Kahit mabuti na ang buhok. Ay, oo. Kinakanta ko talaga yan. Isang relasyon na pinanday ng panahon na hanggang sa pagtanda, sila pa rin na magkasama. Diba? Ang ganda-ganda talaga. Maraming salamat sa mga awitin mo. Megastar, Miss Sharon Cuneta. Ayan. Eto, di ba, pinag-usapan natin yung kay Sharon, yung sinabi niyang sense of security. Yes. Pwede natin itong i-apply kay Alden Richards. Ay, eto. Di ba? Parang ito yung, parang sabihin na natin siguro, parang ito yung lalaking version ni Oo. Sharon. In fairness. Marami naman silang nagsisimpan at nagpapahalaga sa kanilang pinagpaguran at kinikita. Pero ang pinakamarkado po kasi sa ngayon talaga, yung kung paanong i-handle at hawakan ni Alden Richards ang kanyang pinagpapaguran. Ito po talaga, inuna lang niya ang kanyang pamilya, pero isinunod na po niya ang pagpupundar. Di ba? Yung Correct. pagpupundar. Kaya pwede nating sabihin na, nagkasama sila ni Sharon Oo. sa pelikula. Ay, oo. Palagay ko nag-compare notes Oo, tsaka mami nga ang tawag ni Oo. Alden, kaya mukhang sinabihan nila, anak, Oo, kinikita mo, pababayaan. kinikita mo hanggat mainit ka. May sense of Correct. security ka dapat, Tama. pagtanda mo, ganun. Pero isa pa po, mga kapatid at mga kachika na dapat nating linawin. Ang dami-dami po kasing nambabash ngayon kay Alden Richards kung bakit hindi niya binanggit ang pangalan ni Catherine Bernardo nung bigyan sila ng award para yung sa box office. box office, King and Queen Award ng Guillermo Mendoza. Hindi po niya binanggit ang pangalan ni Catherine. Pero buong-buo po niyang sinabi ang kanyang pasasalamat sa suporta na ibinigay ng produksyon ng Hello Love Again. Ang sabi, ba't di mo binanggit yung pangalan? Wala kang utang na loob. Teka Ay, naman. diba? Oo, grabe yung mga baser na ganyan. Bakit? Hindi mo man lang siya na alam mo namang sausaw ka lang dyan. Ay, teka Oo. naman yung sausaw. Tingnan mo kapag binanggit niya, siya ay isang user. Siya yung manggagamit. Kapag hindi naman niya binanggit ang pangalan ni Catherine Bernardo, walang utang na loob. Saan Hindi ka marunong tumanaw. Saan niya ilalagay ang kanyang sarili? Alam mo, napakahirap din talaga ng Oo, mga yung kalagayan kalagayan ni Alden. Lalo Saan na siya siya, lulugar? oo, lalo na siya na hindi naman siya pala salita actually. Tahimik yun. Tahimik Pero yan. kung minsan, mararamdaman mo rin na talaga yung pain nandun Kaya siya nagbibigay din ng post na mahalaga, Correct. diba? At markado. Correct. Ito ang tanong ko lang po, pinanood ko po ang Hello Love Again. Nagdadialog po si Alden Richards. Umarte po siya doon. Marami siyang trabaho sa Pilipinas pero nagpunta po siya ng Canada, nag-effort. Ikaw, ano masasabi mo? Ay, naku naman. Ako hindi po sa maka-Alden ako napanood po natin buo lahat na buong mundo. Buo. Ito pinanood na napakahusay ni Alden doon. Halos sa kanya iikot Sumentro. na yun. Sumentro ang kwento. Kasi dati nung uno yung part 1 kay Catherine yun, kay Pero Catherine, ito, oo. sa Hong Kong. Pero ito ngayon kay Alden Alden na. umikot ang kwento. Sa'yo? Ay, siyempre nung napanood namin,
talagang kay Alden yung kwento na yun. Para sa kanya lang talaga yung kwento na yun. At saka alam mo, nakikita ko nga yung sa kwento na yun, parang si Catherine, parang support lang eh. Oo, yun sa akin lang, parang pero support ito yung tambalan lang eh. Tambalan nila. Nagkatulungan silang dalawa. Pero wag naman po nating agawin at nakawin kay Alden Richards. Yung nag-dialogue naman po siya sa pelikula. Halos buong pelikula nga nagda-dialogue siya. Umarte po siya doon. At nakita po natin sila ni Catherine Bernardo na talaga nagkatulungan sa pelikulang ito. Bakit user kapag binanggit ang pangalan? Bakit walang utang na loob kapag hindi binanggit? Lulugar na lang talaga siya sa gitna. Totoo. Para wala nang usapin. At dahil lalaki siya, syempre hindi na kailangan magsalita ng magsalita. Magpaliwanag. Kasi lalaki siya yung ano to. Oo. Hindi naman siya babae para lahat ng maririnig niya, papatulan niya. Gusto lang nating itawid dito na sana wala nang nakinabang sila sa isa't isa. Yun eh. Nakinabang sila at nagkatulungan. Ganun yata talaga ang haters, hindi pagsisigawan ng tagumpay mo. Pabulong lang. Totoo. Diba? Puro pabulong lang. Kaya nakakaawa si Alden Richards sa aspeto na to. Pero sa kabuuan, siya ay masayang tao. Maligaya siya dahil alam niya at kilala niya ang kanyang sarili. Correct. Walang maaaring humusga sa kanya dahil kilala niya who he is. Yun. Tama. Nakakalungkot, no? Para bang, nakasarado lang ba yung bibig niya doon sa Hello Love Again? Di ba nag-dialogue? Di ba umarte? At saka maging masaya tayo sa tambalan nila kasi ito yung unang-una na sa lahat ng pelikulang Pilipino, di ba? Na namiruya ng salapi ng bayan para payamanin ang mga producers nila. Yung mga producers. Sa totoo lang, di ba? Sobra. Ano pa ba? May lalaban pa ba sa bilyon na kinita? Correct. 1.6 1.6 billion. Nakakalungkot, Sino man po ang nagdala ng pelikulang Hello Love Again at bilyon ng kinita, kesa Alden man o si Catherine, nagkatulungan po sila. Yun na yun. Pareho silang nabiyayaan. Yun lang yun. Lahat nakinabang. Totoo. Yun. Antahan mo na. Di kakantahan ko na lang sila ng Kamusta ka aking Mali kagad sa unang linya pa lang na mayapa na si Kaka Freddy Aguilar. Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Sana ay nasa mabuti ka. Ganon. Ako'y huwag mong intindihin, nakakaraos din. Mga gabing mapanglaw ay dinadaan sa awit. Wag na. Nasasama na tayo sa ano. Alam mo, pag sumasabay ako, hindi ko alam kung second voice ako o disintonado ako. Kaya kapag kumakanta ako, tumatahimik muna ako sa ano. Kasi madala ko sa karaoke, sa sing-along na trabaho ko, sintonado dahil nakakahiya. Sa totoo lang, alam mo bang sintonado ka? Hindi. Mabantot naman, hindi alam na mabawal siya eh. Diba? Siguro hindi niya ka talaga alam. Desafinado. Hindi ko alam. Kami na nagsasabi at ang SNNers, si Wating-Wating na nagsasabi sa'yo, at si Tita Ace, at si Tito Manny Garcia, at si Tita Norsky, na sintonado ka, pero aliw na aliw sila sa iyo. Yun, yung pero, panalo ka doon. aliw na aliw Ay, sa'yo. lalo na si Sharon Cuneta, di ba? Wala ka. Ayoko. I cannot answer for her. Hindi, tuwan-tuwa sila. Oo. Di ba naman? Ay, nako, kaya naman. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Naku, itong pag-uusapan natin. Ano ba yan? Dalawa ito dalawang showbiz personality ito. Sige. Ay, di dalawang mo talaga. Ay, mo talaga ng isa lang, no? Hindi, dalawa talaga sila. Kasi hindi naman pwede magkaroon ng kwentuhan na nag-iisa lang eh. Pag pelikula, pag may bida, may kontrabida. Okay, go. Oo. Kasi ito, mayroon dito nagbida-bidahan eh. Bibu-bibuhan. Oo, na kung titignan mo at panoorin mo siya, talagang kontrabida siya sa buhay. Sa buhay nito ng talagang tunay na bida. Mag-A&B tayo. Ito si A kasi tinainggitan nito ni B. Ni B. Tinainggitan nito ni B kasi si A. Iwan ko lang kay B kung, di ba, insecure siguro sa masyado doon sa sarili niya. O baka naman gusto insecure sa sarili niya. O gusto siya maging si letter A. Kasi di ba parang tuwing magsasalita kasi si A, parang inaano niya eh. Kinukontra. Kinukontra niya palagi. Para bang
Sabihin niya, bakit ikaw lang ba maganda? Yung mga parang mga ganun mga sinasabi niya, kinukontra niya talagi. Pero ito si A kasi, masyadong sweet kasi ito. Pagka magsalita ni si A, alam mo naman si A, di ba? Pag kinukontra siya, parang, ganun-ganun lang siya. Passive lang. Oo, pro si B. Pero hindi ko lang alam to si B, kung talagang kung magsalita, kung seryoso o talagang may nagalit sa sarili niya para na iwasakin ito si A. Ano ba ang nangyari? Ay, kasi alam mo naman ito si A kasi. Kasi kung minsan sa kanilang programa kasi, Ayan, yan. ito kasi si B kasi kung minsan, talagang nangahanas eh. Grabe yung hanas niya kasi kung minsan ito sa kanilang programa. Tapos pagka magsalita si A, naano niya na Ano to. nga yun? Ano nga yung sinasabi ni A? Ano nga yung sinasabi ni A? Ano nga yung sinasabi ni A? Na kinukontra rin itong si B. Kasi siyempre, tungkol yan sa katulad pagka may Ganito, mga... sususian kita. Si A kasi, maraming trabaho. Hindi siya masyadong nakakapag-report dun sa kanilang programa. Ayan. Alilubing na. Diretso mo na. Ito nga kasi si B nga, parang may inggit doon kay A. Kasi, makakuha siya ng award ng Best TV Host. Bakit hindi kasi napunta kay B? Siyang laging nandun. Oo, ang pili niya kasi para sa kanya yun. Kasi siguro ito si A kasi, parang sabi siguro ni B, bakit ito palagi itong wala dito sa ating show? Tapos pag bigla, kung kailan lang gusto niya pumasok, saka siya papasok. Kasi may pamilya siya na inaalagaan niya. Saka meron siyang proyekto. Pero may proyekto siya. Ito naman si B, wala namang proyekto. Kunti-kunti lang ito. Wala nga siyang mga concert. Wala. Meron sila. Baka dating sa... Ay, sa ito. Meron sa Hindi August. siya, Sa London yata magkakaroon eh. Oo, magkakaroon pa lang. Magkakaroon pa lang, magsisimula pa lang. Pero ito si A talagang, di ba marami naman talagang kumukuha sa kanya, lalo na ngayon, mayroon sa mga proyekto na kaliwat Meron siya ngayong serye. Ay, maganda yun. Maganda yung serye niya. Gusto ko yun. Oo. Ay, patututukan ko yun. Kaya, diba? oo nga. Kaya marami nga nagsasabi nga, pagka nanood dito sa dalawa ito, bakit parang ganito siya? Kinokontra. Bakit Pero pinahamak minsan niya? napipikon na yung A, ano? Ay, Nagtitimpi niya lang. lang. Marespeto lang. At may edukasyon. Yes, at marami nang nakakapansin na Ah. makikita mo sa mukha ni A. Oo. Sige na, parang sige na nga. Ano ba kasi kini-secure nitong si B? Siyempre siguro una-una yung insecurity yan sa katawan niya. Okay. Diba? Siyempre tapos yung pangalawa siguro baka hindi naman siya maganda. Kasi tunay si A. Oo, tunay si Siya A. 295. Oo. Kaya nga siguro ang feeling niya nga siguro gusto niya maging A. Oo. Ilusyon. Ilusyon, nag-ilusyon siya. Okay. O, magbigay ka na ng clue para huwag nang bahilo ang mga SNNers. Basta ito si A, ano siya eh, yung kanyang apelyido, di ba? Mayroong artista ito ng apelyido niya. Si A? Oo. Pagka ako magsabi, Hindi. Alam ko yun. alam mo yun, di ba? Alam ko yun, ano pa? Basta ito si A, talagang nasa unang litra ng alphabetical ang pangalan niya. Ng alphabet. Oo, ng Okay. alphabet. Kay B, magbigay ka nga na. Sa'yo ba ako hingi? Wag na. Oo, wag na sa akin kasi alam naman nila na nakasama. Sasabihin na naman, Oo. tsak ang baklan to. Oo, siya. Tayo lahat tsaka. Oo, Diyos ko Okay. naman. O, B. Una-una bastos siya. Letter B di ba? Bastos. Ano pa? Di ba? Kasi alam mo si letter B kasi, parang hindi kumpleto yung buhay niya pag hindi siya Namamahiya. namamahiya ng tao. Ay, alam na kagad nila yan. Oo, alam na nila kagad yan. Diyos ko, simula pa lang hanggang sa huli, hanggang ngayon eh. Ano ba kasi, mayor ba siya? Kaya nga B siya kasi vice lang. Ayun. Ay, nako! Mga kachika, tingnan nyo naman po kung paano kami mang-spoil sa inyo. Isinubo na po namin sa inyo ang lahat ng mga clue. Kaya sigurado ito, walang mauupo ngayon sa row 4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang Electric fan. Ayan! Kaya naman, Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs. yes! At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang na bell ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip. At supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. tatawagan ka, sisitahin ka ni B. Ano sasabihin sa'yo?
Di ilag na lang ako. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat mga kachika. Kayo po talaga ang aming inspirasyon. Maraming salamat po sa inyong sobrang tiwala, suporta at pagmamahal. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba? Pwede ba yung love song mo? At sana'y nakikinig siya, hindi maririnig. Naaalala kaya niya ang love song namin noon na niluman. Hindi na talaga alam mo. Panahon. Tama ba yan? Hello? Hello, Mr. DJ. Can I make a request?